Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:07. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang apektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Maayong hapon, yari ang mga headliners boss. Nagitipon sa hulot balitaan sa DYLL, Radyo Pilipinas Iloilo, subong nga Biyernes, July 24, 2026. Ako si Bing Pabiona, kagyari ang mga headline. Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. naghatag sang update tuhoy sa iya pagpanghanda para sa ika-5 nga State of the Nation Address. Napulo ka tawo na rescue sang Coast Guard Station Antique bangod sang baha sa Barangay Funda, Hamtik. Antique Governor Javier ginpadulungan ang sitwasyon sang baha sa mga barangay sa Hamtik. Governor Javier nasuspend ang trabaho sa mga opisina sang gobyerno subong nga Biyernes. Pila ka mga banwa sa Antique nagsuspend man sang face-to-face classes. Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office naghiwat sang flood rescue operation sa distrito Sangharo. Pila ka local government units sa Negros Occidental nagpatuman sa suspension sang klase. Klase sa tanan nga level sa Guimaras suspendido. 1,300 kabulutuan sa Western Visayas nagsuspend sang face-to-face classes subong nga Biyernes. Maulanon nga tiyempo dala sang habagat mahimo maeksperiensyahan tubtob sa weekend suno sa pag-asa. Department of Social Welfare and Development 6 nagbukas sang SWAD Satellite Office sa Barotac Nuevo, Iloilo. 1,376 ka scholars sa Negros Occidental nagperma sang Memorandum of Agreement kaupod ang local government units sang Negros Occidental. Department of Tourism 6 nag-inspeksyon sa mga museum sa syudad sang Iloilo. Masobra 4,000 ka senior citizens sa Pasay City nakabaton sang stipend sa idalom sa Social Pension Program sang DSWD.
Focus Crime Group o Focus Crime sa Western Visayas nagdubo sa 25%. The Western Visayas BizConnects on Wheels gindugukan sa Kalibo, Aklan. Police Regional Office 6 ginapasangkad ang koordinasyon sa mga local government unit sa Guimaras. Sa detalye sa mga headline, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Presidente Ferdinand Marcos Jr. naghatag sang update tungkol sa iya pagpanghanda para sa iya State of the Nation Address sa July 27. Iya ginpatod ang iya mga hinimuan kag ang nagapadayon nga mga inisyatiba sang gobyerno kag mapalabot sa pumuluyo sa tion sang iya ikalimang State of the Nation Address. Agud nga ang Pilipinas makasabat kag makadungan sa karon nga mga pagpanghangkat sa sulod kag sa luwas sang pungsod. Yari si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. I always regard the SONA as a report, of the President to the public as to what has happened since the last SONA, and that is what we will take up. Of course, I will make sure that people know all of the things that we have done to navigate this very difficult period in our history, where we are buffeted by all of these external forces. But nonetheless, our response has been good, and we have had to make adjustments, but those adjustments have been effective and have served their purpose. And I know that that's how people weather this storm and continue to weather this storm until things hopefully normalize. I'm sorry? I'm never done. Until 1 hour before this one, I'm still changing it, because of course we want it to be perfect. So, but on the whole, yes, on the whole, I would say the actual language is, we're just fixing it up and making sure that it's not too long or too short, that we have everything that we want to talk about is already. And the people expect that you will address corruption that you expose that on Abangan ang susunod na dapat. Napulo ka tawo nga na-rescue sang Coast Guard bangod sang baha sa Barangay Funda, Hamtik, Antique. Yari ang report ni Paul Tarosa. Patigayon sang rescue operation patigayon operasyon kaupo ng MDRR imo Hamtik kag mga opisyales sang barangay sa Madasig nga pagresponde hilway nga na-evacuate na tanan nga apektado nga mga individual. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nangin mabudlay sa mga commuter kag motorista ang pagtabok sa bahin sang National Highway sa Hamtik, Antique sa tapos lunod sa baha ang kalsada tugas sang habagat nga ginpabaskog sang Bagyo Quiapo. Yari ang report. Kadungad sini ang baha nagagamit sang lifeboat ang mga otoridad para sa hilway nga makatabok ang mga residente kag motorsiklo nga apektado sa bahin sang kalsada. Samtang suspenda ni Governor Javier ang trabaho sa mga opisina sang gobyerno subong nga Biyernes. Yaring report ni Hope Torrichante.
Ginsuspend ni Governor Paulo Javier ang trabaho sa mga opisina sang gobyerno sa probinsya sang Antique sininga Biyernes, July 24. Inibangod sang epekto sang habagat nga ginpabaskog sang bagyong Quiapo. Naibaluan nga may ara sa mga lugar sa probinsya sang Antique nga ginbaha bangod sang pag-ulan-ulan sa lugar. Wala naman nadala sa suspensyon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Health Office, mga ospital, General Services Office, Provincial Social Welfare and Development Office, kag Provincial Engineering Office. Samtang nakasaka sa Blue Alert ang alert status ng Emergency Operations Center sa Antique para sa bagong Pilipinas. Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Antique Governor Javier gipadulungan ang sitwasyon sa baha sa mga barangay sa Hamtik. Yaring report ni Hope Torichante. Personal nga ginpadulungan ni Governor Paulo Javier ang flooding situation sa barangay Kalala kag Caridad Hamtik Antique sininga Biyernes, July 24 tugas ang mabaskog nga ulan. Upod sang gobernador si Antique Provincial Police Office Director Police Colonel Ryan De Veras kag Department of Public Works and Highways Antique District Engineer Betsy Uy para mausisa ang kondisyon sang dalan, mamonitor ang trapiko kag masiguro ang safety sa mga nagalabay nga motorista kag mga residente. Nagpalabot naman sang bulig ang gobernador sa mga stranded pinaagi sa pagpatabok sa mga apektado nga pumuluyo gamit ang iya mismo kaugalingon nga salakyan. Para sa bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pila ka mga banwa sa Antique nagsuspend sang face-to-face classes. Pila sa nag-anunsyo sa suspensyon sang face-to-face classes subong nga Biyernes, July 24, bangod sang malain nga panahon. Sandig sa PDRRMO Antique, ang mga banwa nga nagdeklarar sa suspensyon ang mga masunod: Hamtik, San Jose, Patnungon, Barbasa, Tibiao, Sibalong, Colase, Lawaan, Anini, San Remigio, Bilison, Tobias Fournier, Valderrama, kag Bugaso. Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office naghiwat sang flood rescue operation sa Haro, siyudad sang Iloilo. Yan ang report ni Janelle Baclay. Nagpatigayon sa flood rescue operation ang Urban Search and Rescue Team sa siyudad sang Iloilo sa bayan sa barangay Kalubihan, Haro, kasunod sang namonitor nga pagbaha sa lugar. Pila ka puluyan ang nasulob sa tubig baha. Rason naging responderan sa rescue team ang lugar para matabangan ng mga apektadong residente. Lakip sa mga narescue ang isa ka Iloy nga nagaguso. Nagpatigay sa barangay evacuation center ang mga pumuluyo nga naapektuhan. Para man ang monitor sa USART sa ibang pang lugar sa siyudad sa Iloilo nga may pagbaha. Ginapahanumdum sa Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office sa mga pumuluyo sa siyudad. Nga padayon nga mag-aligmat sa epekto sa southwest monsoon nga gina-enhance naman sa tropical depression Quiapo. Para sa bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pila ka local government units ng Negros Occidental nagpatuman man sang suspension sang klase. Yan ang report ni JP Hervas. Nagpatuman sang suspensyon sang face-to-face nga klase ang pila ka lokal nga panguluhan sa Negros Occidental kag Bacolod City bangod sa posible mabunot na pag-ulan. Lakip sa mga nag-anunsyo sang suspensyon sang face-to-face classes ang Bacolod City, Kawayan, Don Salvador Benedicto, Ibi Magalona, Kinubaan, Isabela, La Carlota City, La Castilla,